Magandang araw po mga kaibigan. Marinig niyo ang kwento ng isang manager na sobra ang bilib sa sarili at hindi marunong lumispeto sa kapwa-empleyado. Siya ay si Rowena. Malaki ang naging pagkakamali ko sa aking buhay. Akala ko, tama ang ginagawa kong paraan para pasunurin ang aking nasasakupan. Good morning, Ma'am Rowena. Anong ginagawa nyo? Morning po, ma'am. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Binabayaran ba kayo ng kumpanya para tumayo lang, ha? Hala, trabaho na kayo. Yes, ma'am. Uy, trabaho na tayo. Sungit. Sir, paparating, oh. Ay, good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning. Morning. Kumusta kayo? Mabuti ho, sir. Good, good. Okay, let's go to work. Galingan ulit natin, ha? Yes, sir. Oh, trabaho na tayo. Okay. Oy, tama na yung daldalan. Narinig niya yung sabi ni Sir Carlito, di ba? Magtrabaho na tayo. Tama. Ipakita natin ang best natin. Tulad ng inaasahan ni Sir Carlito. Fred? Yes, sir. Ano sa palagay mo? Effective ba yung management style mo sa opisina nyo? Sa palagay ko, nakukuha ko naman ang respeto nila. Abay, dapat. Ikaw yata manager nila. Kaya dapat lang na sumunod sila sa'yo. Gustuhin man nila o hindi. Hindi ako katulad ng iba na lalamya-lamya sa pagmamanage ng isang opisina. Na sobrang makisama. Kaya inaabuso ng mga empleyado. Ako, ipinapakita ko sa kanila na stricto ako at limitado ang pakikisama ko sa kanila. Ako bilang manager, sila Diyan sa lagayan ng bilang ulam. mga mabababang empleyado ng kumpanya. Ang hindi sumunod sa gusto ko, dalawa lang ang pwedeng kauwian nila. Suspension o termination. Yan ang tinatawag na leadership. Saludo ako sa'yo, friend. Kaya, dahil dyan, ako ang siyang magbabayad nitong in-order natin. Oh, sure ka? Oo naman, sure na sure ako. Manager? Okay ka talaga, friend, ha? Ikaw lang talaga yung tanging nakakaintindi sa akin. Kaya, salamat. Nakakulot sila dyan. Ayos. Busog na busog kami, sir. Salamat sa blowout nyo. Dahil yan sa ipinapakita niyong kasipagan sa trabaho. Kaya kahit dito sa turo-turo, pinilit kong i-blow out kayo, ha? Sir, sana ho, lahat ng mga department head tulad nyo, mabait na, marunong pang makisama sa mga katulad namin. At nire-respeto kami. Para sa akin, pare-pareho lang tayo, eh. Nagtatrabaho at pinasasweldo ng kumpanya. Nagkataon lang na nalagay ako sa mataas na posisyon. Pero hindi ko naman mararating ito kundi dahil sa inyong lahat, ha? Malaking naitulong sa akin, kaya ako ang dapat na magpasalamat sa inyo. Oo nga, sir. At sana, kayo na lang yung naging manager namin. Para mas ganahan kami magtrabaho. Tingin namin. Mas mahusay pa. Balik ka na si ma'am. Magsama. Ito lang ang masasabi ko sa inyo, ha? Magaling na manager si Ma'am Rowena. May dedikasyon sa trabaho at loyal sa kumpanya. Kaya hinihiling ko sa inyo na igalang natin siya at irespeto. Gawin din natin ang ating tungkulin bilang mga empleyado. Makakasama ko sa inyo. Yes, sir.
Saan niyo kami? Salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Saan ko sinabi ninyo, ha? Magtutulungan tayo para sa ikauunlad ng ating kumpanya. Balikan natin ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Totoo ba ang sinabi mo? Oo, Ma'am Rowena. Narinig ko usapan nila. Gusto nilang ipalit sa pwesto niyo si Sir Carlito. Ganon ha? May ginagawa pala silang plano laban sa akin. At ang Carlitong yun, hindi ko alam na may ambisyon din pala siyang maupo sa pwesto ko. Kaya nga, ma'am. Dapat kumilos kayo habang maaga pa. Huwag niyo nang hintayin na makagawa pa sila ng hakbang laban sa inyo. Hindi mangyayari yon, sinisiguro ko. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Oo, ma'am. Sige, oh. Lintik na Carlito. Hindi ko palalagpasin ang kahambugan mo. Tingnan natin kung sino sa atin ang mawawala sa kumpanyang ito. Umanta ka. Ano ito? Para saan ang memong ito? Para sa iyong 15 days suspension leading to termination. Teka, mali ito. Wala akong ginagawang masama sa kumpanya. Nag-imbestiga ako, Carlito. At nalaman ko, may mga kapalpakan kang ginawa. Maliban pa sa disloyalty mo sa company, pinipilit mo silang magtayo ng union. Hindi ka mapagkakatiwala ang head ng departamento. Paano niyong nasabi yan? Inuudyukan mo ang mga kapwa-empleyado mo na magwelga at ibagsak ang kumpanya. At may mga taong makakapagpatunay niyan. Nakarating ito sa board ng kumpanya at yan ang kanilang naging desisyon. Imposibleng sinasabi mo. Hindi ko magagawa yan. Hindi ko ito matatanggap. Sorry, Carlito. Pirmahan mo na lang yan at saka mo na lang patunayan na totoo ngang wala kang kapalpakang ginawa. Baka sakali, makabalik ka kaagad sa trabaho. Kung balak mong maghabla laban sa kumpanya, go! Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari ito. Pero patutunayan ko sa inyo na mali ito. Tapat ako sa trabaho at kailanman hindi ako gumawa ng ikasisira ako. Malaking pagkakamali ito. Patunayan mo, Carlito. Patunayan mo. Sir, na-set up kayo. Alam naman namin na hindi totoo yung binibintang nila eh. Salamat sa concern ninyo. Pero nagdesisyon na ako. Ha? Anong ibig niyo sabihin, sir? Nag-resign ako. Ay, Inisip ko na kahit anong gawin ko, mahirapan akong patunayan sa kanila na mali ang bintang nila sa akin. naku, sir. Hindi niyo dapat ginawa yun. Handa naman kaming tumulong sa inyo. Kami magpapatunay na hindi niyo ginawa yun. Hindi. Ayoko madamay kayo. Tama na ako na lang at salamat sa inyo. Pero, sir... Pagbutihin nyo lang ang trabaho nyo Ah, at maging tapat kayo sa kumpanya sir... at kay Ma'am Rowena. What? Nagawa mo yun, Rowena? Oo, Marie. Kinalaban niya ako eh. Kaya dapat din akong gumawa ng paraan para tumigil siya. Pero kawawa naman yung tao. Kung hindi ko ginawa yun, maaaring ako ang mawala sa kumpanya. Kaya tama lang na inunahan ko siya. Ewan ko,
po, friend, ah. Pero parang hindi ako sang-ayon doon sa ginawa mo, eh. Tama ang ginawa ko. At hindi ko pagsisisihan yon. Uminom na tayo. Para sa tagumpay ko. Magpakalasing tayo. Go! Ano itong nangyari sa akin? Dapat ako sa kumpanya. Pinagputi ko ang aking trabaho. Pero nagawa pa nila akong sirain at pagbintangan ng walang katotohanan. Mali bang ginawa ko na naging tapat ako sa kanila? Carlito? Teresita, Lahatid lamig. Bakit hindi ka pa natutulog? hindi pa ako inaanto kaya nagpapahangin ako dito sa may bintana. Nag-aalala na ako sa'yo. Ilang gabi ka ng ganyan. Baka mamaya kung mapaano ka na yan. Huwag mo akong alalahanin. Hindi lang kasi ko sanay na walang ginagawa kay Carlito? Bakit? hindi ako makahinga. Naku, Diyos ko! Carlito! Kasaysayan, dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Ano nangyari? Nasaan ang ibang empleyado natin? Bakit wala sila? Pinuntahan ho si Sir Carlito sa ospital, ma'am. Ano? Bakit? Anong nangyari kay Carlito? Inatake daw sa puso kagabi, kaya binisita sila ng mga kasamahan natin. Mga lintik sila. Mas inuna pa nila ang Carlito na yun kaysa sa trabaho nila? Ano? Gusto ba nilang mawalan ng trabaho? Mahal ho nila si Sir Carlito. Malaki ang respeto nila sa kanya. Kaya sila nag-aalala. Ako ang dapat na irespeto nila dahil ako ang boss nila. Mga wala silang utak. Anong may tutulong sa kanila ng Carlito na yun? Wala naman, di ba? Ma'am, Dahil sa ginawa nila. Simula bukas, suspendido silang lahat. Kaya ko silang tanggalin lahat sa trabaho. Mga bobo. Mga lintik ko yun. Hindi na bumalik sa opisina. Ha! Hinahamon talaga nila ako. Ano? Ay, hindi ko makagat ang preno ng kotse ko. Oh, Diyos ko. Ay, makakasalubong ako sa sakit. Mababangga ako. Mababangga. Rowena? Ay, ano nangyari? Nasaan ako? Narito ka sa ospital. Na-aksidente ka kasi habang nagmamaneho eh. Oh, salamat na lang. Nagkamalay ka na. Ilang araw na ba akong nandito? Halos 3 araw na wala kang malay. Hindi mo ako iniwan. Nandito ka lang sa tabi ko. Oo. Hindi ako malis. Binantayan kita. Magkaibigan tayo, di ba? Salamat. Huwag ka nang umiyak. Baka mamaya niya makasama sa'yo.
Tunay nga kitang kaibigan, Marie. Salamat sa'yo. O yan, nandito na tayo sa bahay niyo. At dito ka na magpapagaling. Huwag ka mag-alala. Ang sabi naman ng doktor, pansamantala lang naman nagagamit ka ng wheelchair. Nabubugalan kasi masyado yung mga paa mo sa ng aksidente. Pero makakalakad ka pa rin daw. Alam ko. Uy, bakit ka umiyak? Kasi mula nang magising ako sa ospital, maliban sa mga magulang ko at ilang kamag-anak, ikaw lang ang laging nasa tabi ko. Ay, naku, teka. Bakit? Para mas mayatra yung loob mo. Hindi. Naisip ko lang yung mga kasamahan ko sa opisina. Ha? Bago ako na aksidente, nalaman kong inatake sa puso si Carlito. Lahat sila dumalaw sa kanya. Bakit ako? Na-aksidente ako. Halos mamatay, pero kahit minsan, mula nang magkamalay ako, wala man lang dumalaw sa akin. O nangumusta ng personal. Juan, baka busy lamang sila sa opisina. Hindi. Ibig sabihin lang nun, baliwala ako sa kanila. Wala akong halaga sa kanila. Ayaw nila sa akin. Rowena, huwag ka magsalita ng ganyan. Isa lang ang ibig sabihin nito, Marie. Hindi totoong respeto ang ipinapakita nila sa akin. Kundi pagsunod lang bilang nakatataas sa kanila. Hindi katulad ni Carlito, na totoo at walang halong pagkukunwari ang respeto nila na may kasamang pagmamahal. Rowena. Alam mo, ngayon ko lang napagtanto na ang mabuting pakikitungo sa kapwa-empleyado, yun ang susi sa magandang pagsasamahan at tagumpay. At yun ang hindi ko ginawa. Naging sarado ang utak ko, naging makasarili ako. Nakalimutan ko ang salitang pakikipagkapwa-tao. Hindi ako naging mabuting leader sa kanila, Marie. Inapakan ko ang kanilang pagkatao. Carlito? Teresita, Meron kang bisita. sino? Ako, Carlito. Ma'am Rowena? Babalik ka na sa opisina. Kaya magpagaling ka na. Inamin ko sa board na gawa-gawa ko lang ang lahat ng bintang ko sa'yo. Sinabi kong tapat ka at maaasahang empleyado at head ng departamento. Humihingi ako ng kapatawaran sa'yo. Pati na rin sa mga kasama natin. Nagkamali ako. Ma'am, Huwag mo na akong tawaging, ma'am. Dahil hindi na ako manager ninyo.
Nag-resign na ako. Wala na ako mukhang maihaharap sa inyo. Alam ko hindi ako naging epektibong leader ninyo. At salamat. Ginising mo ako sa aking pagkakamali. At kung sakali man na makapagtrabaho ako muli sa ibang kumpanya, tutularan kita. Uunahin ko ang pakikipagkapwa-tao. Mamahalin at irerespeto ko sila. Tulad ng ginawa mo. Sa'yo ako sumasaludo. Ikaw ang tunay na leader sa ating dalawa. Ikaw, Carlito. Hiyang-hiya ako sa sarili ko nang pumarap ako kay Carlito. Pero pagkatapos kong masabi sa kanya ang lahat ng nasa loob ko, gumaan ang aking pakiramdam. At nangako ako sa aking sarili, nakakalimutan ko na ang dating ako. At tutularan ko si Carlito. Siya ang aking idolo. Ako si Rowena. At ito ang aking buhay. Mahalaga ang respeto sa kapwa. Dahil respeto rin ang ibabalik sa iyo. Lagi lang nating iisipin ang kasabihang kung ano ang itinanim ay siya mo ring aanihin. Mga nagsiganap, Fel Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamid, Maynard Landicho, at si Jenalyn de la Cruz sa papel na Rowena. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiak